So, hello mga manay! Welcome sa ating kusina. At dahil meron tayong napakabait na kapitbahay, at hinatiran talaga ako dito sa bahay ng ube. So, salamat po Tatay Salomon. Ayan. Tapos, salamat din sa pa-t-shirt kay Mia. Yan, pinadala rin dito sa bahay. So, dahil excited na ako at isa sa hindi mawawala tuwing New Year, di ba? Ang masarap na panghimagas, ubi halaya. Kaya naman kahit meron na akong recipe nito, samahan niyo ako dahil gusto ko rin sa inyong i-share para naman every year meron tayong ubi halaya recipe. So, tara! So, i-slice na natin. Nung isang araw pa to mga manay. Kaso, hindi ko magawa ng oras. Wow. Wow! Ang ganda oh. Juicy. Juicy daw. So, i-slice lang natin. Nahugasan na to eh. So, gawin lang natin, i-slice natin para mapakuluan natin. Ganda ng kulay. Ganda ng kulay, no? So, kailangan natin itong i-cut ng ganito. Ganyan lang. Diba? Nakakatuwa kasi talagang mula sa kanilang garden to. So, lagay natin dyan. Ayan. Kita ba, anak? Yes. Ayan, kita ba nila? Yes. Okay. Sana magkasya. So, nasa 2 kilo to mga manay kasi sobrang laki talaga nito. Tapos, ikat lang natin ng ganyan. Ayan. Bahala na basta kailangan magkasya sila dyan. Then, pakukuluan natin to. Kailangan natin to mapalambot bago natin to yadyarin o kadkarin. So, lalagyan natin to ng tubig. Hindi talaga mawawala ang ubi halaya tuwing bagong taon or bago sumapit ang bagong taon kasi masarap. Tapos pwede nyo itong ipalaman sa tinapay. Syempre halo-halo. Then para sa ating mga bread na ginagawa, ubi bread. Ayan, pwede. Pwede rin sa ating cassava cake para may ibang flavor. Or kung magluluto kayo ng sapin-sapin, mga kakanin, pwede natin tong ihalo yung ating ube halaya. So, salang na natin. Tapos, pakuluin lang natin to hanggang sa mapalambot natin tong ating ube. So, ayan, nag-start ng kumulo. At kapag kumukulo na, para po hindi madumi yung ating, yung ating ube, tanggalin nyo yung mga latak-latak na lumulutang na yan. Kasi yan po ay galing sa balat ng ating ube. So, tatanggalin nyo lang kapag may lumulutang para malinis yung ubi natin kapag ginadgad natin mamaya. Then, tuloy-tuloy lamang po yung pagpapakulo hanggang sa mapalambot natin yung ating ube. Tapos, takpan ulit natin. So, yan, check na natin kung malambot na dahil kanina pa to. Ayan, lumulubog na. So, okay na to mga manay. Pwede na natin patayin ng kalan at hanguin sila isa-isa. Ayan. So, papalamigin natin to bago natin to balatan at kayurin. Ayan, malambot na. Ayan, sobrang lambot na. Ang ganda ng kulay niya, oh. Talagang violet na violet. May mga nagtatanong sa akin na, Manay, pwede ba yung walang kulay na ube? Pwede naman po, kasi ube pa rin yun. Maglagay na lang kayo ng ube flavorade para maganda yung kulay. Pero pag ganito, ayun, ang ganda, oh. So, hindi na natin to kailangan pang lagyan ng flavoring. Kasi napakaganda na ng kulay. So, hayaan ko lang yan dito. Palamigin. Tapos, mamaya saka ako babalatan. At, ayan. Malamig na itong ating ube. So, balatan na natin. Alam nyo mga manay, kahit isaw-saw mo lang to sa asukal eh. Hindi pwede mo nang kainin. Tapos, ang sarap nito sa ginataang bilo-bilo.
Ayan lang. Tanggalin lang natin yung mga balat-balat. Tutuklapin lang natin. Pero kung gusto ninyo, parang mas maganda yata na bago nyo pakuluan, balatan nyo na. Ayun, ang ganda ng kulay, oh. Kita, ate? Diba? So, pwede nyo na rin balatan pag ganun. Para isang paguran. Pero yun nga lang, kaya hindi ko siya binabalatan kasi may tendency kasi madurog kapag binalatan ko naman na papakuluan natin. Kaya ginagawa ko talaga may balat para hindi siya madurog. Yan lang. Pagkatapos natin itong balatan, yayadyarin na natin. Ganda ng kulay, oh. Ngayon, tapos na akong magtanggal ng balat ng ating ube. So, gagamit ako ng gadgaran ng keso, or pwede naman kahit durugin ninyo ng tinidor. Lalo na kung malambot na malambot mga manay, pwedeng pwede. So, ganyan lang gawin natin. Pwede patulungin nyo rito yung mga chikiting ninyo kung walang ginagawa, lalo na ngayon, di ba, ang haba ng bakasyon nila. So, pwede nyo silang patulungin maggadgad ng ube, lalo na ngayon, hindi mahirap maghanap ng ube mga manay sa palengke dahil buwan po na ang ube ngayon. So, dito sa recipe na to, ilang beses na ako nakagawa nito mga manay, pero taon-taon talaga, syempre hindi pwedeng mawala yung ube dahil isa yan sa masarap na panghimagas kasabay ng leche flan. So, kakadkarin lang natin. Ganyan. Pero gusto ko talaga sa ube halaya mga manay, yung may buo-buo na ube kapag kinakain. Para masarap na masarap talaga. Pero kung gusto nga ninyong pino, pwede nyo i-blender. Lagyan ninyo ng gata bago nyo i-blender para hindi po mahirapan yung blender ninyo. Ayan. Kakayurin lang natin to lahat. So, yan. Ngayon, tapos na akong magkayod. Magkayod talaga. Maggadgad ng ating ube. So, nandito yung mga kailangan nating sangkap para naman sa pagluluto ng ating halaya. Unang-una, meron ako rito isang lata na 390 grams na condensed milk. Then, kailangan natin ng 4 cups ng coconut milk. Pinaghalo ko na yung unang piga at pangalawang piga ng niyog. Then, meron tayo ditong 2 lata ng evaporated milk. Any brand, pwede nyo itry. Then, meron tayong 1 1/2 cup ng puting asukal. So, pwede kayong mag-adjust. Depende sa tamis na nais ninyo. Kung gusto nyo pandagdagan, bawasan, go. Maglalagay din tayo ng konting asin para balance. Hindi nakakaumay ang ating halaya. At syempre, para mabango, malinam na, maglalagay tayo ng ating Bob Butter Oil Blend ng Bakersfield. So, mag-start na tayo. So, magsasalang na ako ng ating pan. Pero bago ko buksan yung ating kalan, ilalagay ko na yung ating gata ng niyog. So, ito'y pinaghalong una at pangalawang piga. Ngayon, sa magtatanong kung pwedeng gumamit ng mga nasa lata or naka-sachet na gata, pwedeng-pwede naman po kung wala kayong mabili dyan sa lugar ninyo. Ngayon, lagyan na natin ng asin. Tapos, yung ating asukal. So, sa asukal, adjust nyo na lang po. Depende yan sa tamis na nais ninyo. Then, buksan ko na yung kala natin. So, ngayon naman, ang style natin, pakuluan muna natin bahagya itong ating gata. So, itong nakikita nyo parang itim. Yan yung ube. Pagkayod ko, paggadgad ko, tumatalsik na pala dito sa gata. So, halu-haluin ko lang. Hanggang sa kumulo siya. Pero hindi naman totaling kulong-kulo. Yung parang pa-start na ng pagkulo bago natin ilagay yung ating ube halaya. Para kasi matunaw din natin yung sugar. So, tanggalin nga natin to. Wait, ayan nga oh. Yung mga kinayod na halaya tsaka yung ano ng niyog. Ayan. So, pakuluin lang natin ng bahagya yan.
So, ayan, kung mapapansin nyo, nag-start ng kumulo yung ating gata at ilalagay na natin dahan-dahan itong ating ube. Ngayon pala sa magtatanong mga manay, tinimbang pala to. Nasa mahigit 2 kilo pala to. So, tumitimbang to ng 2.5 kilo na may kasamang balat ha. May kasamang balat. So, hindi ko na pwedeng takalin kung magtatakal pa tayo. So, para lang sa mga magtatanong, para at least alam niyo yung sukat ng ating ube. So, sa mga ilalagay naman natin na pampalasa, dahil ko naman sinasabi, kayo yung mag-a-adjust. Depende po kasi yan sa timpla na nais ninyo. Ayan. Kaya dinamihan ko yung gata, kaya naging 4 cups. Then, haluin lang natin. Ang bango. Grabe. Amoy na amoy ko yung gata. So, yun lang talaga ang sikreto mga manay sa pagluluto ng halaya. Huwag mong titipirin sa gata. Kasi yung gata talaga yung nagpapasarap dito. Mas maraming gata, mas masarap. Ngayon sa magtatanong naman, dun sa 4 cups na gata na pinaghalo ko na unang piga at pangalawang piga, bali ang ginamit ko rito na nyog ay 3 piraso mga manay. 3 piraso po. So, halu-haluin ko lang para ma-absorb yung gata na nilagay natin. Puting ko para makapitan ko. So, pag nakikita ninyo na, ayan, unti-unti na nasipsip na yung gata natin, syempre, kailangan pa natin itong haluin ng haluin. Yun lang talaga. Kailangan matinding pagkakahalo dito. Ilalagay na natin yung ating evaporated milk. Ayan, sarap. Diba? So, yun lang ang kagandahan kapag homemade na halaya, yung ating hinahanda sa ating pamilya. Sure natin na hindi tinipid. Then, ito yung ating condensed milk. Ngayon, kung gusto nyo na mas tipid, pwede naman na asukal na lang. Huwag na kayo maglagay ng condensed milk, mga manay. At kung hindi rin naman kayo pwede sa gatas, kasi merong iba na nagme-message sa amin na allergy daw sa milk. So, pwedeng puro gata na lang. Ngayon, kung allergy naman sa gata, gawin nyo evaporated milk na lang. So, ganun lang po. Adjust lang tayo. So, pwede naman ninyo yan palitan. Pagpalitin nyo na lamang po. So, normal na malabnaw yung kanyang texture. Pero, yung pagluto natin dito mamaya ay aabutin to ng mga kulang 1 oras. Or depende kapag sobrang dami yung ating ginagawa. Inaabot pa ng 2 oras mga manay. Lalo na kapag mga kawa, di ba sa probinsya, kawa-kawa talaga yung niluluto na ube halaya. So, ang kagandahan lang, ang gamit ko ay non-stick pan. Kaya, hindi ako nag-worry na mahirapan akong maghalo. Kasi walang dumidikit. So, continuous ang paghalo. Huwag nyo pong iiwanan kasi may tendency na masunog yung ilalim. Hindi pantay yung pagkakaluto ng ating halaya. So, yan nakikita nyo mga manay. Ang ganda ng kulay niya. No need na tayo maglagay ng flavoring o pangkulay kasi yung ating ube ay talagang maganda yung pagka-ube. Meron kasing nabibili na ube sa pangapalengke or meron din sa iba na yung light lang yung pagka-ube niya. Meron nga kulay puti lang. Kaya yung ibang nagtatanong sa akin kung pwede ba daw yun, pwede naman. Lagay na lang kayo ng kulay o flavoring. Yan yung ube flavorade mga manay para achieve ninyo yung pagka-ube ng inyong ube halaya. Pero dahil eto maganda na, natural yung kanyang kulay. So ang gawin na lang natin dito ay lulutuin natin ang lulutuin hanggang sa kumunat yung ating ube halaya. Ang bango-bango na oh. So, hindi lang kailangan talaga iwanan. Kailangan continue sa paghalo. Hanggang sa, may kita niyan mamaya, yung sobra na siyang talagang lapot. As in, para na siyang kalamay. So, halo lang ng halo. Tapos, yung apoy po dapat, katamtaman na lang. Huwag pong malakas para hindi naman mabigla yung pagkakaluto ng ating ube. Kaya ako nagluto neto mga manay kasi may mga paggagamitan din ako neto. Pwede kasi ito sa bread, gaya na sinabi ko nga. Pwede rin sa turon, makapuno, palaman natin sa ating cake, pwedeng pwede. So maraming paggagamitan ng ube.
So, kapag panahon ng ube mga manay, pwede talaga kayo magluto. I-stack nyo lang. So, pwede nyo pang ipambenta. So, dito nga lang sa recipe na to, may kita nyo, hindi tinipid sa sangkap, sa mga ingredients na nilagay. Kasi, kita nyo naman talaga. Pero, worth it kasi talagang masarap. So, hindi mo pagsisisihan yung timpla natin. So, yan. Hindi talaga ganun kadali magluto ng ube halaya mga manay. Nakakangalay, kaya kailangan may kapalitan kayo dito kapag magluluto kayo neto. Kasi habang tumatagal, kumukunat, bumibigat yung paghalo. At dahil eto nga, inabot na tayo dito ng 45 minutes at malapit-lapit na tong maluto mga manay. Konting tiis na lang. Kasi ayun o, bumibigat na siya at unti-unti na talagang may kita mo na malapit ng maluto. Pero, ang bango. Yung ang hirap ng pinagdaanan mo bagong maluto to, tapos sasaglitin lang ng pamilya mo. Pero kahit ganun ang mangyari, di ba? Nakakatuwa kapag ikaw yung nagluto ng ihahain natin sa ating pamilya. So, tiis-tiis lang. Magkakamasel ka kapag ganito yung niluto mo araw-araw. Kaya kailangan, kuha kayo ng kapalitan kapag magluluto kayo nito, lalo na kapag sobrang dami. Sa probinsya, ginagamit na yung mahaba na panghalo. Minsan nga yung kawayan na lang eh. Tapos ang gamit nila yung mga kawa na. Eto pa kaya, tingnan mo dito pa lang oh. Talagang ang sakit na sa braso. Pero, napakasarap naman ito kapag naluto. So yan mga manay, matapos ang ilang minuto nating paghahalo dito sa wakas, naluto na rin ang ating ube halaya. So ang panghuli natin, maglalagay na tayo ng ating butter. So ang gamit ko ay butter oil blend ng Bakersfield. So konti lang, mga 2 tablespoon kasi yung lasa nito talagang malinamnam na sa ating halaya. Tapos pwede na natin patayin yung apoy kasi matutunaw na yan sa init. So yan o, kita nyo naman o. Haluin natin. Yun lang talaga ang nakakatuwa kapag non-stick pan yung gamit mo. Walang didikit. Tapos pwede na natin tong palamigin. Then ilagay natin sa mga llanera. Hulmahan na meron kayo dyan. Ayun o. So walang dumidikit. Walang naging tutong. Napakabango. Napakaganda ng pagkakaluto ng ating halaya, mga manay. Ang ganda ng kulay, no? Natural na kulay ng ating ube yan. So, halu-haluin ko lang. Tapos, pwede na natin tong palamigin. Tapos, mamaya, pwede na natin tong tikman. So, ngayon, pwede na tayo maglagay dito sa ating mga tub. Ito po ay 500 ml tub. Or, pwede rin naman kayo maglagay sa mga llanera na meron kayo dyan sa inyo. So, hindi ko mahintay na mapalamig. Kaya ito, mainit-init pa mga manay, nilipat ko na. Dito ko na lang palamigin kasi matagal siyang lumamig kapag sa kawali dahil nga siksik. Pwede nyo kiluhin kung pambenta ha. Kiluhin niyo para hindi po kayo malugi. Pero kung pang stock nyo lang, para pwede nyo ipalaman sa pandesal, huwag nyo nang kiluhin. Tignan natin kung ilan yung malalagay natin sa 500 ml tub. So, ganyan lang. Ang sarap nito mga manay sa ube cake. Tapos may makapuno. Siksikin nyo lang. So, ayan na, nakagawa tayo ng 10 pieces na ube halaya in tub. At hindi mawawala ang tikiman time, kaya naman, pasok. Ito yung kanina pang nangungulit eh, titikman daw niya. So, ito yung sa'yo na. Yan. So, kuha ka na. Grabe, ang dami kagad ah. Masarap. Parang delikado na to sa'yo mamaya ah.
Nilayasan ako. Kaya magpakita sa camera. So, ayan mga manay, napaka-smooth ng texture ng ating ubi halaya. Muli ako po ang inyong madiscarding nanay. Maraming salamat po sa inyong panonood. At para sa ating mga viewers, ayan, sana po maging maayos yung pagpasok ng ating panibagong taon sa ating buhay. At sana, ayun, pray lang tayo, trabaho, laban lang, lalo na kung meron tayong mga pangarap. Muli ako po ang inyong madiscarding nanay. Maraming salamat po sa inyong panonood. At tara, kain po tayo!